pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Una, yung biglaan pong pagtataas mula 300 naging 1,200 ang overnight parking dyan sa NAIA. Grabe, no? Yan po ang masamang epekto. Kitang-kita natin ngayon, yung pong masamang epekto ng privatization, no? Mukhang yun yung target ngayon, i-privatize lahat. Napakinggan ko pa nga yan si Bautista. Si Bautista ba yung nagdaan? Si Bautista na. Gustong i-privatize yung EDSA busway. Ano yung privatize mo doon yung putya? Sabi ko, grabe talaga. Okay. Pag-usapan din po natin, ito po, napanood ko kanina na nag-file po ng kandidatura to si Tito Soto, Lacson, tsaka to si Lito Lapid, no? Siyempre, salita na naman sila na magaganda, magagandang pananalita na talaga namang mahuhusay din naman, no, sa tagal. Kumbaga, kumpara sa mga ngayon, magagaling naman sila. Kaya lang, hindi lang po yung galing yung dapat nating tinitignan ngayon sa pagboto natin, no? Dapat, singilin din natin sila, no? Kasi parang baliwala lang sa kanila yung nangyayari. 'Di ba? Singilin din natin sila, bakit nyo kakampihan yung administrasyon na gustong atakehin yung mga Duterte, gustong ipatanggal sa pwesto si Sara. Kung tatanungin mo yung mga yan, tanungin nyo ng diretso, para ba kayo sa impeachment ni VP Sara? Malamang marami diyan magsabi hindi, o titignan natin, o hindi sila magsasalita. Bakit nyo kinakampihan yung mag-impeach? Yan po mga paglilingkod natin, susuriin po natin na yung accountability miski po sa pagtakbo. Dito po sa Pilipinas, wala naman pong partido rito na yung matatag talaga eh. Hindi katulad sa Amerika, merong Republican tsaka Democratic na yun at yun lang. Pag naging miyembro ka niyan, dyan at dyan ka lang, no? Bihira yung dito sa atin, 2.5 yung paglipat eh. Wala tayong matatag na political party talaga. Kaya hindi po pwedeng sabihin ninyo na kayo kasi ay miyembro ng partido kaya kayo ay pwersadong tumakbo under BBM. Yan po mapag-usapan natin. Tingnan po ninyo, new parking rates ng NAIA. Buhat po ng naging buhat po ng ito ay naging new NAIA na. Iba na po may hawak, hindi na po yung Pilipinas. Privado na po na pag-aari ni Ang. First hours 50, motorcycle 20, buses 100. Succeeding hours, 25 per hour, 10 per hour, 50 per hour. Overnight parking, 1,200. Dati pong daw yan, 300 lang. Ang lalaki po, no? Panay pagtaas. Wala pa tayong gaano nakikitang improvement. Nauna na yung pagtaas ng presyo. Bakit po? Nagbayad na yung mga yan eh. Nag-privatize, nagbayad na sila eh. Alam niyo po, napakaliit ng NAIA. Wala ka naman nang magagawa dyan na kahit ayos-ayos lang, mawawala lang siguro yung mga daga. Marami po sa atin airport sa ibang bansa, no? Kung gaano po sila dito sa atin. Ang alam niyo kung ano numero kung nakikitang pagkakaiba ng airport sa ibang bansa at saka dito? Very basic, yung kariton na lalagyan ng bagahe. Dito lang po sa ating airport, may kakulangan sa kariton lagi. Yung nariyan na bagahe mo, maghihintay ka pa ng kariton. Tapos pre-privatize pa natin na ang unang tataas yung terminal fee, tumaas ang parking. Ano po ba aasahan nyo sa pagpa-privatize? Una, nagbayad yung mga yan. Sa tingin nyo ba, kawang-gawa yung binayad nila? Kanino ba sisingilin yan? Di sa atin. Kaya dito po sa kasaysayan po ng Pilipinas, sa totoo lang po, wala pa po tayong nung na-privatize. Halimbawa, pre-privatize natin ang PLDT, atin dati yan. Binenta natin. Mabilis na ba yung natin? In fact, tayo pa po ang isa sa pinakamabagal na internet sa buong mundo. Pre-privatize natin yung Meralco. Pinakamahal. Isa sa pinakamahal na paniningil. Pre-privatize natin. Akala ko noon, nang pinrivatize natin yung MWSS, yung Maynila, tsaka tong Manila Waters, ang buong akala ko sila na yung magtatayo ng mga dam. Putyang pre-privatize lang pala natin yung paniningil. Water distribution lang. Wala rin po silang idadagdag sa mga source. Pre-privatize lang natin yung paano kasi singilin. Wala rin namang improvement. Pag may butas yung mga tubo natin, sisingilin din sa atin yan. Systems loss. Kaya
Tapos gustong-gusto ng gobyerno. Alam niyo po, simple lang naman yan eh. Very basic po sa marketing yan. Basta may nagbenta, may kumita. Kaya po, yung mga taong mahilig ng maghanap na mapagbebentahan, ang kasabihan nga po, basta may nagbenta, may kumita. Ganun lang naman, pag-iisipan pa ba natin yan? Hindi naman nag-i-improve yung mga services eh. Wala rin namang improvement. Nag-i-improve lang yung pangongolekta. Mas mabilis lang nangongolekta. Nung araw, nung gobyerno pa yung Meralco, pwede ka pang 2 buwan. Putya, ngayon, 1 buwan lang, putol ka na agad. O, yan ang isang pang katanungan. Nasaan napupunta yung mga binibenta? Yung mga pinagbebentahan natin, nasaan napupunta? Dami, no? Dami po nating binibenta. May naka-schedule. Ngayon po, 42 billion na ari-arian bebenta. Next year, 100 billion. Ubus talaga asset natin pag natapos to si BBM eh. Ubus. Bakit ka nagbebenta ng ari-arian? Kasi kapos ka. Eh kapos ka pala, ba't kayo bigay ng ayuda? Wala namang pandemya. Wala namang may pilosopo na rito eh. Ito pong pinaglalagyan ng BGC. Port Bonifacio po to. Alam niyo ibig sabihin ng Port Bonifacio? Military base to. Binenta tong military base. Wala pong military base. Alam niyo military base? Wala pong mga building na katulad nito. Bakanting mga lote. Dito kami namaril nung yung mga college pa kami. Dito yung tiring. Pupunta yung mga sa iba't ibang university, may ROTC. Pupunta sila dito. Dito magpapiring yung mga ROTC. Kaya natututo mamaril yung mga ROTC nung araw. Hindi po ito yung sinasabi ko. Yung naiya na yan eh. Aayusin mo na lang yan eh. Ito po, tiwangwang na lupa na naging BGC. Kung yung sinasabi nyo po na iba, magkaiba po ito sa NAIA. Yung NAIA po, pwedeng mapatino ng gobyerno ang pamamalakad. Pero kung hindi matino ang gobyerno, ibebenta mo na nga lang. Nakuha nyo po, ito po, binenta ng pamahalaan na lupa, tapos dinevelop ng Ayala. Nakuha nyo? Dinevelop po to. Hindi po to katulad na naiya na. Binenta tapos tinaasan yung bayad kagad kahit wala pang improvement na nakikita. Hindi natin pwedeng yun ang problema ko naman doon sa mga napagbentahan ng panahon ni Marcos. Kaya tayo nagbenta ng mga military bases katulad nitong Port Santiago, Port Bonifacio. Para mag-modernize tayo ng AF. Dami natin binenta eh. Clark, Subic, Port Bonifacio, dyan sa Baguio, yung mga Camp Janay, mga military base yan eh. Tanong, nasan din napunta yung pinagbentahan? Meron ba tayong na-modernize? Wala rin. Kaya ang track record natin sa pagbebenta ng mga asset ng gobyerno masama. Nakita ko po sa Iligan, napakalaki National Steel Corporation. Naroon pa po yung mga matatayog na mga anlalaki po na structure eh. Binenta. Ewan ko kung bakit natiwangwang na lang yun. Ngayon, tiwangwang na lang. Dami nagtatrabaho doon ng araw. Kwento ng mga taga ron kasi natitiyak ko na marami nagtatrabaho doon kasi may estasyon ng may estasyon ng mga jeep. Ibig sabihin, maraming tao doon nung araw. Ngayon, bakante. Ewan ko po kung, ayan, di ba? Bumagsak. Dati meron tayong National Steel Corporation na lahat ng bansang yumaman, merong pagawaan ng bakal. Tapos mag-expect tayo, wala tayong pagawaan ng bakal dito sa Pilipinas, mag-expect tayo umunlad. Okay, balik tayo rito. Yan po, ganyan po yan. Ngayon, eto, mga nakatiwangwang yan, di ba? Sinubukan nila Star City. Bebenta na. O naibenta na. Hindi ko alam kung naibenta na o binenta na. Nasaan yung pinagbentahan? Bumagsak po after na privatize ang NSC. Okay, punta na po tayo rito sa mga kandidato. Kanina nakita ko sabay-sabay na nag-file yung mga si Lito Lapid. Si Lito Lapid siguro malamang bumagsak na yan. Kaya lang pasok pa sa survey, no? Si Ping Lacson tsaka si Tito Soto. Dito muna tayo sa survey. Number 1 si number 1 pa rin si Erwin Tulfo. Sabi ko nga, kaya yan number 1 kasi tahimik yan laban sa Duterte. Ngayong attack dog ka na laban kay BP Sara, nananawagan ka ng impeachment. Malamang makita na natin yung pagbagsak niyan, no?
Yung mga tahimik kasi laban sa Duterte, talagang aani yan ng tagumpay. Tignan nyo sa survey, matatas. Tignan nyo yung kaso ni Chis Escudero. Hindi umatake sa mga Duterte yan, di ba? Dehin Bokiki lang, tapos naging Senate President. Ang taas ng rating. Nataasan pa si Sara eh. O ngayon, bakit si BP Sara na uli? Bakit si BP Sara na uli ang pinakamataas? Ang tindi ng binagsak ni Chis Escudero. Eh, paano? Ginawa lang siyang waiter. Di ba? Kung ginagawa ka lang waiter, wala, tau-tauhan ka lang pala. Bakit naman kami bibilib sa'yo? Bagsak ang rating. Kaya yung media, bilib ako eh. Pinakamalaking binaba na ratings, hindi naman si Sara Duterte. Si Chis Escudero, pero hindi binabalita yun. Hindi rin binabalita na number 1 si BP Sara. Ang point ko lang dito, inatake nyo na lahat, ginawa nyo na lahat kay BP Sara, pero siya pa rin ang number 1 sa rating. Approval and trust rating. Tandaan nyo, Pulse Asia, tsaka SWS. Kasi kung lahat ng mga bagong sulpot na yan, paniniwalaan nyo, wala yan. Balik tayo rito sa rating ng mga senador. Ibig nyo sabihin, si Marcoleta, wala dyan. Wala, hindi papasok. Yan, maaga pa yan, hindi pa hindi pa nga natin. Bakit wala yung mga anak ni Duterte dyan? Hindi pa nagpapail, hindi natin alam kung tatakbo hindi. Kaya yung mga usual na pangalan lang yung nababanggit sa survey, mababago po yan pag nakita natin. Tsaka pag nangampanya po tayo, iba po ang uri ng kampanya natin ngayon. Tayo dito sa Kulto ni Digong, lahatan. Ngayon lang po ako mangangampanya na mamili, hindi po doon sa linya na mamili tayo ng karapat-dapat. Tapos na yan. Dapat sila ang namili. No? Dapat yung mga kandidato ang namili ng karapat-dapat. Kasi ano asa mo dyan? Palagay mo ng eksperyensado sila. Ano katangian ng 12 ni Pangulong Marcos? Yang mga yan, eksperyensyado, kilala, sikat, winnable. Lahat yan 12 na yan. Wala ka itulak sipain. Mula kay Pacquiao, Lito Lapid, Bong Revilla, Binay, Abalos, winning yan. Yan yung mga, yan yung grupo na hindi pa yata nakakaranas ng pagkatalo sa eleksyon. Talagang super lakas yan. Pero, hindi po tayo dapat magpapadala sa lakas nila sa kanilang pagiging popular. Kasi lagi ang sinisisi tayong botante. Sisisihin nyo na naman ang mga botante pag nagkataon. Bakit? Lantad na lantad po yung ginagawa ni Marcos ngayon. Lantad na lantad yung ginagawa ni Marcos ng asawa niya si Lisa, si Tambaluslos at saka si Saldico. Pagmamaniobra ayon nga kay BP Sara, may control ng pondo yan, sila Saldico at saka si Martin Romualdez. Lantad na yung kapalpakan, no? Ka-announce lang 5,500 flood control with 1.4 billion a day na pondo, binabaha pa rin. Yung kaisa-isang inauguration, putya, talaga nakikipag-away sila dyan. Grabe kung mangantyaw kay Duterte. Okay na yan. Sige na. Inyo na yan. Wala namang problema kay Duterte dahil yung legacy ni Duterte intact na yan. Yun nga, kaya nga kay binotod para ituloy nyo sana yung mga proyekto ni Duterte. Okay, pagka dinaan po natin sa popularidad at sino yung karapat dapat, panalo talaga yung mga yan. Kaya dapat ang atake natin dyan, yung kanilang paraan ng pamimili, yung kanilang responsibilidad bilang mga sikat na tao. Sikat nga sila. Ibig sabihin, alam natin na pinoproyekto dyan sa Kongreso si BP Sara para ma-eliminate na maging kalaban ni Tambaluslos balang araw. Alam din yan, tayo nga, hindi politiko, alam natin yung ginagawa nila. Mas lalong alam yan ng mga politiko. Ibig sabihin, kung tumakbo ka pa rin dyan sa grupo na yan, sa grupo ni Martin, ni Saldico, ni BBM at ng kanyang asawa, dyan ka pa rin pumanig, meron kang pananagutan sa bayan. Dapat. Hindi lang yung ang kampanya rito, dapat sumagot sila, bakit dyan kayo pumapanig sa taong nagpabalik ng mga kriminalidad, ng droga,
Etong gobyerno ng panay-kapalpakan sa mga nagaganap sa WPS, West Philippine Sea, pinalalala ang sitwasyon sa gobyerno na simpleng mga bagyo hindi makatugon. Meron doon natin dalin yung yung usapan. Kaya lahatan yan. Bakit tayo mamimili ng perpiraso? Namili na sila. Ang pinili nila yung yung pamunuan na na walang solusyon. Ayaw solusyonan yung problema ng bayan. Ang ginagawa nakasentro sa paninira sa mga Duterte, pagpapabagsak sa mga Duterte. Tapos yun ang pinili nito ni Erwin Tulfo, ni Tito Soto at ng mga kasama pa nila. Hindi natin sila pananagutin, iboboto pa rin natin sila dahil kinakailangan natin mamili ng mahuhusay. Mahuhusay pala, piliin natin lahat ng kay Duterte. Ang huhusay ng mga yun. Kaya po ang kampanya natin dito, no? Sa 2025, ang ikakampanya po natin, wholesalan. Huwag po tayong bumoto sa mga taong sumuporta dito sa mga nang-aapi sa mga Duterte. Sa sumuporta sa walang utang na loob na matapos manalo, bilang ganti sa mga Duterte, titigbakin yung anak. Niluluto ang impeachment. Di na nililihim eh. Kahit tuwid, babaloktotin. Wala naman pong yung COA na nagsasabi na walang problema sa 125. Gusto pa nilang ipasa raw. Tignan yung nung nakaraan nung nanood tayo ipasa raw ng COA sa kanila yung mga papeles at sila magsusuri. Si Dan Fernandez siya magsusuri, nasuri ng COA, wala nakitang problema. Ipapasuri mo kay Dan Fernandez? Auditor ka ba? Correct. Tama yun. Siya lang, si Tatay Digong lang po nagpalibing sa tatay niyan. Paano? Takot lahat sa mga Dilawan. Takot lahat sa mga Aquino, yung mga naunang presidente. Ayaw nilang ipalibing si Pangulong Marcos. O tapos binabaliktad, binabasahan pa tayo ng mga akala nila mga tanga tayo eh. Binasahan pa tayo, Supreme Court daw yung nagpalibing. Mga bugok talaga eh. Pinalibing niya ni Duterte nung nabalitaan ng mga kampo ng mga Dilawan at ng mga Makabayan Black. Hindi pa sila Makabayan tawag, mga bagong alyansa Makabayan yan. Nagsampa sila ng reklamo sa Supreme Court. Ayaw nila ipalibing si Marcos para malaman nyo, hindi tayo napapaikot ng mga yan. Kaya nag-ruling yung Supreme Court na pwedeng ilibing yan. Ibig nyo sabihin, panahon lang ni Duterte nag-ruling yung Supreme Court. Kaya nga nag-ruling yung Supreme Court dahil merong presidente na gustong ipalibing. Si Tatay Digong, inutos niya na ipalibing na yan si Marcos pagkaupo pa lang niya. Hinarang nila sa Supreme Court. Yun po yun. No? Sa Supreme Court po, hinarang nila, kaya nagpasya yung Supreme Court, pwedeng ilibing yan sa libingan ng mga bayani. Hindi po yung Supreme Court ang nagpalibing, si Tatay Digong. Ang sinasagot lang po ng Supreme Court, gustong harangin itong mga Dilawan at itong mga Makabayan Black yung pagpapalibing kay Marcos. Ngayon, sino po ang kakampi? Yung mga tumututol na malibing. Nung nalibing, sabi, huhukayin daw nila. Yun ang makakampi ni Marcos. Pero yung nagpanalo sa kanya, yun ang inuusig. Kaya talaga to, no? Dapat, hindi tayo papayag na may mang-uutos sa atin na sasabihin na dapat hindi tayo straight na Duterte. Dapat piliin natin. Kasi gusto lang nila mamili dito. Hindi nyo patapatin yung mga tao. Sabihin nyo, gusto namin kasing may iboto kayo sa Marcos eh. Tama na yung mga pambobola nyo. Namili yung mga senador, yung mga sikat na senador under ni Marcos, yan 12 na yan, namili sila ng susuportahang presidente. Pinili nila yung presidente at ang mga kasamahan niya, sila Tambaloslos, asawa niya, at Saldico, na nanggigipit ngayon kay Sara Duterte, gustong ipahamak yung dating Pangulo ng Pilipinas. Alam niyo po, sa totoo lang, kung may utak tong mga to, si Tatay Digong, isa sa pinakamaraming nagawa, isa sa pinakamahal ng mga Pilipino, si Tatay Digong.
si Pangulong Duterte. Dapat nga pinaparangalan natin yan mayat maya eh. Putya, baliktad eh. Matapos kang hindi magpayaman sa pwesto, matapos ka mag-umani, alam nyo, inani ni Tatay Digong, hindi po yaman. Inani niya kaaway. Mga drug lords, mga mangungulimbat sa gobyerno. No? Kaya maraming galit sa kanyang congressman. Hindi, for 6 years, hindi sila. Tigil lahat. At ang pinakamalupit na kaaway ni Pangulong Duterte, mga oligarko. Hindi, no? Kay Tatay Digong lang. Yung actual. Alam niyo, pinag-aaralan namin yan, yung oligarko. Nung college kami. Pero nakita natin sa actual kung paano, no? Kung yung mga magnanakaw sa gobyerno, nililihim nila yung kanilang pagnanakaw. Ang oligarko po, harap-harapan, nakabatas pa eh. Hindi sila nagbabayad ng tax, may batas, exempted sila. Saan ka nakakita? Yung mga magtutubig. Minura talaga ni Tatay Digong eh. Dinimanda yung Pilipinas. No? Kasi sa kontrata daw nila, tignan nyo kung sino gumawa na kontrata na yun. Pag gusto nila magtaas ng presyo ng tubig at pinigilan ng gobyerno, halimbawa sinabi nila, per cubic feet, magtataas kami ng 10 piso. Sabi ng gobyerno, wag muna kayo magtaas ngayon. Okay lang, hindi kami magtataas. Pero ayon sa kontrata, lahat ng pagpigil niyong pagtaas, kayo magbabayad. Gobyerno pa magbabayad sa mga magtutubig. Kaya galit na galit si Tatay Digong. Sa mga hindi po nakakaalam kung bakit galit siya sa mga magtutubig, Manila Waters tsaka Maynilad. Ito po ginawa ng mga yan. Sa kontrata nila, ewan ko kung sinong presidente nakipagkontrata dyan sa mga tokmol na yan. Gusto nila magtaas ng presyo ng tubig at pinigilan ng gobyerno, wag naman kasi kawawa na may mahirap. Ang magbabayad ng itataas nila, gobyerno. Eh syempre, ayaw magbayad ng gobyerno. Dinimanda sa Singapore. Pag upo ni Duterte, lumabas yung Singapore, naniningil. Yung Singapore court, naniningil na. Bayaran na raw ng Pilipinas. Yung pagkakautang niya rito sa mga... Binuhin mo, wala silang dam. Ha? Tayo nag-ooperate ng dam. Tayo naghukay, tayo gumawa ng dam para may tubig silang... Alam niyo kung ano lang sila? Distribution lang. Distribution lang yan mga yan eh. I-distribute lang nila. Tapos, kaya sabi ni Duterte, mga PI kayo. Ako pa pagpasingilin nyo. Anong ginawa ng mga magtutubig? Di na po kami sisingil. Humingi pa ng patawad. Eh ngayon, balik na yung mga oligarko. Biruin mo, may naiya. Panahon ni Pinoy, worst airport in the world. Top 10 worst airport. Panahon ni Duterte, top 10 most improved airport. Hindi privatize yan, ha? Pilipinas ang nagpapatakbo. Si Tugade. Top 10 most improved airport. Pagdating nito, gobyernong to, balik tayo sa worst airport. Imbis na yung naging worst yung airport, ano sabi ng mga mga senador? Heads must roll. Di tayo nakaranas kay Tatay Digong ng mga brownout na yan. Putya, nag-brownout. Alam niyo kung anong ginawa? Kasalanan to ng dating administrasyon. Kasi hindi nila inimpuking, sabi ko, most improved nga ng panahon nito, Gadi yan. Imbis na tanggalin sa pwesto, binigyan pa na reward. Pinag-privatize pa. Kaya gustong-gusto nilang pumalpak eh. Sana pumalpak tayo para i-privatize tayo. Pag nag-privatize, may nagbenta, may kumita. Diba mga oligarko? Kaya ganun na lang yung suporta ng mga oligarko rito sa Pangulo na to. All out support sila ngayon. Lahat ng investigasyon kay Sara Duterte, kay Digong, at sa mga kaalyado. Lahat ng investigasyon. Tanong, meron ba silang investigasyon para sa mga smuggler? Anong sabi ni Pangulong Marcos? Last year, SONA. Kaya mataas ang presyo ng bilihin dahil sa smugglers.
price manipulators, and hoarders. Meron ba kayo investigasyon sa smuggler? Sa mga hoarder? Yun daw ang dahilan bakit mataas ang bilihin. Wag nang pinakulong, ha? Wag na yung hinuli, ha? Meron ba kayong inimbestigahan man lang? Pinatawag nyo man lang yung mga smuggler ng Pilipinas? Inabala na tayo kay Alice Go. Alice Go, Alice Go. Hindi ka in-check, hindi ka Pilipino, in-check ka. Eh, ano ngayon? Maya-maya, lumalala na. Si Alice Go ng mastermind ng lahat. Maya-maya, si Alice Go na, spy na. Hindi natin kilala si Alice Go, pero yun bang pinaka, ng krimen dito sa Pilipinas? Doon na lang tumutok kay Alice Go. Iugnay na rin yung droga, si Alice Go na lahat. Tama nga naman kasi nahuli na nila. Ibig sabihin, mismo yung PAOK Sisi. Sinasabi, hindi si Alice Go. Small time lang si Alice Go. Tignan nyo si Chis Escudero. Sabi niya, sana yung mga mastermind naman ang imbestigahan natin. Tumahimik na ngayon si Chis Escudero, di ba? Nung sinabi niya yun, putya, biglang nagkaroon ng rumor na tatanggalin na siya. Bakit nga kaya wala kayong iniimbestigahan na mastermind? Bakit hanggang kay Alice Go lang kayo? Salvador Enriquez, thank you very much sa 125. Balik po tayo rito. Ito po, 1.4 billion a day na flood control program. Ang sabi ngayon, meron ng pag-uusap. Pag-uusap pa lang para sa drainage system ng Metro Manila. Pag-uusap pa lang, saan nyo dinadali 1.4 billion a day? Kanya-kanya? Kanya-kanyang proyekto? Hindi na rin po nalilibang yung mga tao. Kaya po patuloy po si VP Sara Duterte. Kahit na anong gawin yung paninira, patuloy pa rin siyang namamayagpag sa ratings. Sa mga totoong survey, ito yata ang gobyernong pinakamaraming sumulpot na survey